The Forgotten Chef King. Kabanata 25. Pagsapit ng alas 12, tila isang kisap mata lamang ang lumipas. Hindi malaman kung dahil sa nakakaulol na halimuyak ng beef plate noodles, pero isa-isa, tila mga gamo-gamong nahatak ng apoy, nagsidatingan ang mga empleyado ng Luxberry Catering at Banquet sa kusina. Nag-uunahan ang kanilang mga mata, nakatuon sa dalawang panig na maglalaban. Isang panig, si Marcus Ashford. Kabilang panig, ang chef ng The Lexington Hotel. Hindi na ito basta paligsahan. Isa na itong digmaan ng dangal. Si Daniel Edwards, na siyang hahatol sa kahihinatnan ng laban, ay tahimik lamang. Hindi niya pinaalis ang mga empleyado. Marahil, nais din niyang masaksihan ng lahat kung sino ang tunay na mananaig. Ngunit sa kaibuturan niya, may isang tanong na gumugulo. Bakit kaya nananatiling kalmado si Marquez? Alam naman nitong may balak siyang magpasya pabor kay Julian Clark. Ngunit heto siya, nakangiti, tila walang bahid ng pangamba. At ngayon, naiintindihan na ni Daniel. Hindi ito kumpiyansa na walang basehan. Ito ay kumpiyansa ng isang taong alam ang sariling halaga. Unang laban, panghimagas. Nakapwesto sa mesa ang 5 putahe mula sa bawat panig. Ngumiti si Julian Clark. Boss Daniel, maaari na po kayong tumikim. Ngunit hindi niya inaasahan ang unang galaw ni Daniel. Diretso itong kumuha ng tinidor at tinusok ang crispy apples ni Marquez. Isang kagat. Sa unang langut-ngut pa lamang, tila may sumabog na paputok sa kanyang panlasa. Hindi ito katulad ng karaniwang shredded apples na nalulunod sa asukal. Ang syrup dito ay manipis lamang, parang kristal na balabal na yumayakap sa mansanas. Matamis. Maasim. Malutong sa labas, malambot sa loob. Hindi tinabunan ng tamis ang natural na lasa ng prutas, bagkus, mas lalo pa itong pinatingkad. Hindi na malaya ni Daniel, ubos na ang piraso. At automatiko niyang inabot ang isa pa. Ngunit, ubo. Bahagyang umubo si Julian Clark. Nagising si Daniel sa realidad. Bahagya niyang ibinaba ang tinidor at lumipat sa sweet potato syrup ng Lexington Hotel. Isang kutsara. At agad, sumimangot siya. Matamis. Sobrang tamis. Nakakaumay. Hindi ito masama. Ngunit kung ihahambing sa crispy apples, tila kandilang inilapit sa araw. Ibinaba niya ang kutsara. Boss Daniel. Sabik na tanong ni Julian. Sandaling katahimikan. Pasensya na, Julian, mas maganda ang crispy apple ni Mr. Marquez. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang mukha ni Julian. Ikalawang laban, mga cold dish. Ngayon ay tofu laban sa tofu. Pearl tofu ni Marquez. Emerald tofu ng Lexington. Sa unang tingin, mas kaakit-akit ang emerald tofu, puting-puti, may makinang na berdeng sarsa sa ibabaw. Samantalang ang pearl tofu ay tila simpleng gininto ang bola sa ibabaw ng dahon ng letsuges. Ngumiti si Julian. Sa pagkakataong ito, sigurado siya. Unang tinikman ni Daniel ang emerald tofu. Napakahusay. Bulalas niya. Ang sarsa ay tila gawa sa katas ng gulay na may sesame paste. Presko at malinamnam. Lalong lumawak ang ngiti ni Julian. Ngunit nang tikman niya ang pearl tofu. Tumigil siya. 1, 2, 3. Bawat kagat ay mas mabagal kaysa sa nauna. Anong ginawa mo rito? Tanong niya kay Marquez. Tofu, sagot nito, kalmado. Pero, bakit hindi ko malasahan ang tofu? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa lobby ni Marquez. Dahil ang tofu rito ay hindi bida. Isa lamang itong sisidlan. At ipinaliwanag niya kung paano giniling ang tofu, hinaluan ng puti ng itlog, pinagsama sa puro at may sensing sabaw ng iba't ibang espesya, at pinrito sa mataas na init hanggang sa tuluyang magbago ang pagkakakilanlan nito. Hindi ito basta tofu. Isa itong bagong nilikhang lasa. Sa sandaling iyon, ramdam ni Daniel ang pagitan ng 2 putahe. Isang bangin na hindi kayang talunin ng simpleng presentasyon. Sa 2 cold dish, huminga siya ng malalim, mas masarap ang pearl tofu ni Mr. Marquez. Tahimik. Ngunit ang katahimikan ay parang kulog bago ang unos. Namumula ang mukha ni Julian. Halos hindi siya makapaniwala. 2 na. 2 panalo para kay Marquez. Sa gilid, hindi mapigilan nina Sophie Bridgeton, Edwin Harper, at Spencer Wright ang kanilang galak. Ngayon nila lubos na naunawaan. Kapag ang kalaban mo ay tunay na kahusayan. Kahit ang daya ay mahihiyang umiral. Ngunit hindi pa tapos ang laban. 3 putahe pa ang naghihintay. At sa mga mata ni Julian, unti-unting nagbabago ang damdamin mula sa kumpiyansa, patungo sa pag-aalinlangan. At sa kaibuturan niya, may isang tanong na nagsisimulang sumibol.
Paano kung hindi niya talaga kayang talunin si Marquez? Matapos dominahin ang unang dalawang round, ang cold dish at dessert, tumuntong si Marcus Ashford sa ikatlong yugto ng 5 laban, ang pangunahing putahe. Sa harap ng lahat, mahinahong inilapag ni Marquez ang isang mangkok ng umuusok na beef plate noodles. Samantala, sa panig ng The Lexington Hotel, maingat na inayos sa isang puting plato ang mga pritong hiwa ng tinapay, gininto ang kayumanggi, may garnish na broccoli at sariwang dahon. Simple sa unang tingin, ngunit may elegante at mamahaling dating. 2 panalo na ang hawak ni Marquez. Kapag nakuha pa niya ang round na ito, tapos na ang laban, walang puwang para sa pagtatalo. Sa gilid, nanlamig ang loob ni Julian Clark. Kanina lamang ay buo ang kumpiyansa niya. Nakipagkasundo siya kay Daniel Edwards. Sigurado siyang papanigan siya nito. Pero ngayon, hindi niya mapigil ang kabahan. Paano kung hindi gumana ang plano? Lumapit si Julian kay Daniel at mariing itinuro ang kanilang putahe. Boss Daniel, ani niya nang may pilit ng ngiti, ang mga pritong hiwa ng tinapay na ito ay espesyal na inihanda para sa engranding piging. Maaaring mukhang karaniwan, pero bawat hakbang, mula sa pagmasa ng harina, pagbuburo, pag-steam, ay perpektong pinino. Binalutan namin ng pula ng itlog bago iprito sa 7 antas ng init ng mantika. Malutong sa labas, malambot sa loob. Isang simpleng pagkain na ginawang obra. Tumango si Daniel. Sa loob-loob niya, napagdesisyonan na niya, kailangan niyang ipanalo ang Lexington sa round na ito. Sumubo siya. Clark. Umalangaw-ngaw ang malutong na tunog ng pagkagat. Kumalat ang bango ng itlog at tinapay sa kanyang bibig. Magaling, wika niya. Napaka-creative. Ang pula ng itlog ang nagbigay buhay sa simpleng putahe. Napino ninyo ang karaniwan. Ngunit nang lingunin niya si Marquez, bahagyang nag-iba ang timpla ng hangin. Mr. Ashford, sabi niya nang may bahid ng pag-aalinlangan, mabango ang noodles mo. Pero ito ay paghahanda para sa isang engranding piging, hindi ba't parang masyadong payak ang isang mangkok ng noodles? Napatingin si Sophie Bridgeton kay Marquez, bakas ang pag-aalala. Ngunit si Marquez, ngumiti lamang siya. Boss Daniel, mahinahon niyang tugon, tikman mo muna bago ka humusga. Tama na ang lamig niyan. Sa sandaling iangat ni Daniel ang mangkok. Parang may humawak sa kanyang ilong at hinayla siya palapit. Ang singaw ng sabaw ay makapal, mainit, at puno ng kaluluwang hindi maipaliwanag. Puting-puti at kristal ang mga noodles. Nasilip ang matingkad na pula ng sili. Sumisilip ang lunti ang gulay. Malalaking tipak ng baka ang nakahimlay sa ibabaw. Isang obra ng kulay. Isang obra ng amoy. Bago pa man nagsimula ang laban, marami na ang napalingon sa bango nito. Ngayon, si Daniel ang unang titikim. Isang subo lang, bulong niya sa sarili. Isang hibla ng noodles ang itinaas niya. At sa unang pagpasok nito sa kanyang bibig, parang may sumabog na init at sarap sa kanyang dila. Hindi niya namalayang hinigop niya ang buong hibla. Slurp! Napatingin ang lahat. Sumunod ang isa pa. May kasamang malambot na baka. Ang anghang ay hindi nanununtok, bagkus ay niyayakap ang panlasa. Ang sabaw ay malapot, malalim, at tila may dekadang kwento sa bawat patak. Pinagpawisan si Daniel. Hindi na siya nakapagsalita. Kain lang siya ng kain. Higop. Subo. Higop ulit. Sa isang iglap, naubos niya ang mangkok hanggang sa huling patak ng sabaw. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng paghigop at mabilis na paghinga ang maririnig. Ang mga empleyado ng Luxberry Catering at Banquets ay napalunok. Kanina pa sila tinutokso ng amoy. Ngayon, parang gusto nilang agawin ang natitirang noodles at magunahan sa pagkuha. Pinunasan ni Daniel ang kanyang bibig. Tumingin kay Marquez. May natitira pa ba? Halos pakiusap niyang tanong. Gusto ko pa ng isa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Julian. Ano? Ngumiti si Marquez. Makakagawa pa ako. Pero hindi ba't kailangan muna nating tapusin ang paghatol? Saka lamang natauhan si Daniel. Tinapik niya ang sariling noo. Laban nga pala ito. Hehe, pilit na tawa ni Julian. Boss Daniel, kailangan mong magpasya kung alin ang mas mahusay. Nanigas si Daniel. Alam niya ang usapan nila ni Julian. Alam niyang nangako siya. Ngunit matapos ang ipinakitang iyon, matapos ang paraan ng pagkain niya sa noodles na parang taong ilang araw na hindi kumain, paano niya sasabihin na mas masarap ang pritong tinapay? Paano niya haharapin ang mga matang nakatitig sa kanya ngayon? Boss Daniel, mahina ngunit mariing bulong ni Julian, puno ng pakiusap. Namasa ang palad ni Daniel. Sa huli, pinilit niyang magsalita.
Sa tingin ko, mas maganda ang pritong tinapay ng Mr. Clark. Parang may bumagsak na kulog sa loob ng silid. Isang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, boss, hindi tama yan. Nagulat si Daniel. Ang mga empleyado niya mismo ang nagsalita. Halos lamunin mo ang noodles. Pero ang tinapay, isang kagat lang tapos na. Hindi patas yan. Kitang-kita naman kung alin ang mas masarap. Boss, may hustisya pa ba sa kumpanyang ito? Ang tensyon na matagal nang nakatago, ang balitang mabebenta ang kumpanya, ang takot sa hinaharap, sumabog lahat sa isang mangkok ng noodles. Nanlaki ang mata ni Daniel. Hindi niya inakalang hahamunin siya ng sariling mga tauhan. Sa panig ni Marcus, napasigaw si Sophie. Master, ang galing mo. Pati mga empleyado nila, ikaw ang ipinagtatanggol. Napanganga si Marcus. Hindi niya ito pinlano. Hindi niya ito inasahan. Isang mangkok ng noodles. At nabasag ang isang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, hindi na ito simpleng kompetisyon ng luto. Ito'y naging laban ng integridad. At sa gitna ng nagngangalit na tensyon, si Marcus ay nanatiling nakatayo, kalma, tahimik, at tila hindi matinag. Nakatitig si Daniel Edwards sa mga empleyado niya, at ang nakikita niya ay hindi respeto, kundi lantad na pagtutol. Nanlamig ang kanyang likod. Ganito na ba kabilis mabubuwag ang kumpanyang ilang taon niyang itinayo? Oo, maa-acquire man ito, siya pa rin ang mamamahala sa Luxberry Catering at Banquets pagkatapos. Pero kung ngayon pa lang ay nawawala na ang tiwala ng mga tauhan niya, ano pa ang matitira sa kanya? Namumuo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Agad niya itong pinunasan. Ang paghuhusga ko ay patas, pilit niyang sabi. Mas masarap talaga ang fried buns ni Boss Julian. Boss, putol ng isang empleyado, malamig ang tono, kung sasabihin niyo po yan, pakipunasan muna ang sarsa ng noodle sa gilid ng bibig niyo. Parang may sampal na dama po sa mukha ni Daniel. Napahawak siya sa kanyang lobby, at doon nga, may bakas ng sarsa. Sa isang iglap, gumuho ang natitira niyang dignidad. Ang awtoridad ng isang boss ay nagmumula sa respeto ng kanyang mga tauhan. Ngunit ngayon, lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang handang mag-alsa. Isang maling hakbang na lang, at maaaring mag-walkout ang buong kusina. Sa isip niya, gusto niyang murahin si Julian Clark. Bakit ba kailangang makabangga nila si Marcus Ashford? Kung patuloy niyang kakampihan si Julian, baka sa isang mangkok ng noodles pa masira ang lahat. At kasi simula pa lang ng acquisition deal. Kung magka-iskandalo ngayon. Hindi niya kayang isugal ang lahat. Boss Daniel, nanginginig ang boses ni Julian Clark, mas pawis pa kaysa sa kanya. Alam nitong kapag natalo sila sa round na ito, tapos na ang laban. Hindi na aabot sa huling dalawang putahe. Sandaling nagkatinginan ang dalawa. Sa huli, ibinaba ni Daniel ang kanyang ulo, isang tahimik na pagsuko. Ang naunang hatol ko, ay binabawi ko, mariin niyang pahayag. Ang panalo sa staple food round, ay kay Mr. Marcus Ashford. Yes! Sigaw ni Sophie Bridgeton, sabay kapit sa braso ni Marcus. Master! Panalo tayo! Kahit nagkakutsabahan sila, natalo mo pa rin. Ngumiti lamang si Marcus Ashford, isang mahinahong ngiti na parang ang lahat ng ito ay inaasahan na niya. Para sa kanya, ang ganitong kompetisyon ay parang paghinga lamang. Ang pagkatalo. Isang bagay na halos hindi niya kailanman naranasan pagdating sa kusina. Sa gilid, napabuntong hininga sina Edwin Harper at Spencer Wright. Kanina pa sila halos hindi makahinga sa tensyon. Ngunit ang kanilang master. Ni bahid ng kaba ay wala. Sa puso ni Edwin, sumiklab ang paggalang. Kung ganito ang lalim ng kakayahan ni Marcus, hanggang saan kaya ang mararating nila sa hinaharap? Samantala, naalala ni Spencer ang sinabi ni Marcus noon sa supermarket. Gaano kalaki ang gusto mong maging restaurant mo? As big as possible. Ngayon, tila hindi iyon biro. Sa kabilang panig, tila binagsakan ng langit ang grupo ni Julian Clark. Ang mga chef mula sa The Lexington Hotel, isang 5-star hotel, ay may mga sertipikasyong hindi basta-basta. Ang pinakahamak sa kanila ay second-class chef. Ang pinakamagaling ay may 4-star credential. Noong una, inakala nilang insulto ang makipagkompetensya sa isang maliit na home-style restaurant. Ngayon, natalo sila. At hindi pa nga umabot sa huling dalawang putahe. Ang mas masakit, nakipag-ayos na ang kanilang boss sa hurado. Tiyak na sana ang panalo. Pero nabigo pa rin. Sa kanilang mga mata, may pagtataka. May pagkalito. At higit sa lahat, may respeto. Tapos na ang laban.
Sumulyap si Marquez sa natitirang dalawang putahe, ang bean-curd dim sum at ang umuusok na spicy boiled fish. Ngumiti siya. Wala nang saysay ang huling dalawang round, Boss Daniel, aniya. Inaasahan naming magiging maayos ang ating pagtutulungan. Biglang nag-iba ang aura ni Daniel Edwards. Kung kanina'y pilit ang ngiti, ngayon ay halos yumuko siya sa paggalang. Mr. Ashford, pambihira ang inyong talento. Karapat-dapat ang inyong panalo. Isang karangalan para sa Loxberry na makatrabaho kayo. Sumisip-sip pabulong na singit ni Cyril Clark. Narinig iyon ni Daniel. Namula siya, ngunit wala siyang nagawa. Simula na kami agad sa paghahanda para sa Cruise Carnival Banquet, sabi ni Marquez, habang marahang ginulo ang buhok ni Cyril. Magpapadala kami ng requirements list, mabilis na tugon ni Daniel. Ngunit hindi pa rin maalis ang tingin ni Marquez sa huling dalawang putahe. Dadalhin namin ang dalawang ito, mahinahon niyang sabi. Ngayon, nagulat si Daniel. Akala niya, baka hindi pasado sa pamantayan ni Marquez ang mga ito, kaya ayaw niyang matikman ng iba. Ngunit ang totoo, ang dalawang iyon ang tunay na alas niya. Ang dim sum na dating tinatawag na Imperial Mung Bean Cake mula sa The Windsor Imperial, isang putahe na umabot sa antas na Great Jade o pinakadakila. Ang spicy boiled fish, na sa orihinal ay fermented vegetable boiled fish, ay hindi man tradisyonal sa Windsor Imperial, ngunit sapat ang lalim at tapang ng lasa upang maituring din na Great Jade level. Ito sana ang kanyang panghuling pasabog. Kung ang unang tatlong putahe ay nagpaindak sa panlasa ng lahat. Ang huling dalawa ay sisire sa kanilang konsepto ng kung ano ang masarap. Ngunit bakit pa niya kailangang ipakita iyon? Nanalo na siya. Bakit pa niya guguluhin ang kanilang mundo? Sa elevator, hindi na napigilan ni Sophie. Master, bakit natin dinala? Ang sarap naman nito. Kagat niya sa bean curd, at napapikit sa sarap. Tumawa si Marquez. Paano kung sabihin kong, napakasarap nila kaya gusto kong tayo lang ang makatikim? Nagkatinginan ang tatlo. Sa unang pagkakataon, may naramdaman silang kakaiba. Hindi lang chef ang kanilang master. Isa siyang taong kayang kontrolin ang buong sitwasyon, hindi lamang sa apoy ng kalan, kundi sa apoy ng isipan ng lahat. At sa isang lugar, hawak ang telepono. Bahagyang ngumiti si Margaret Blackwood. He beat the Lexington Hotel, hey. That boy. Sa kabilang dulo, napalunok si Daniel Edwards. Hindi niya alam kung anong mas dapat niyang katakutan. Ang talento ni Marcus Ashford. O ang mga galaw ng mga taong nasa likod nito. Boss, may aasikasuhin pa ako. Hindi na ako makakasabay sa inyo pabalik. Sa labas ng gusali ng Loxberry Catering at Banquets, bahagyang ngumiti si Spencer Wright kay Marcus Ashford. Opisyal na siyang kinumpirma bilang chef ng handaan, kaya dapat ay abala na siya sa paghahanda. Itinaas niya ang nakabalot na nilagang isda sa kanyang kamay. Pero ito, anong gagawin ko rito? Dalhin mo na. Pangtanghalian mo, sagot ni Marquez, kalmado ngunit may bahid ng kumpiyansa sa tinig. Salamat, boss. Hindi na siya tumanggi. Sumakay si Spencer sa motorsiklong nakaparada sa labas. Umugong ang makina, malinis, makapangyarihan, hindi pangkaraniwan. Napakunot ang noo ni Sophie Bridgeton habang pinagmamasdan ang papalayong anyo nito. Master, hindi ordinaryo ang motor ni Spencer. Nakakita na ako ng ganitong modelo sa Camden, hindi bababa sa 100,000 ang halaga niyan. Hindi ko akalaing kaya niyang magmaneho ng ganon kamahal. Mahinang ngumiti si Marquez at bahagyang tinapik ang noo ni Sophie. May kwento ang taong yun. Huwag mo nang osisain. Halika na. Uwi na tayo. Sa isang tahimik na loob ng lungsod. Dumiretso si Spencer sa isang suburb, dating baryo, ngayon nilamon na ng paglawak ng syudad. Isang bakurang may estilong probinsya ang kanyang pinuntahan. Pagkaparada ng motor, hinawakan niya ang susi at binuksan ang gate. Kasabay nito, bumukas din ang katabing bakuran. Bumalik ka na pala, bati ng matandang si Lola Zenny habang hinihila ang tali ng kanyang aso. Opo, Lola Zenny. Maglalakad po ba kayo? Konting ikot lang. Para gumalaw ang mga tuhod. Nagpalitan sila ng ilang magaan na salita bago tuluyang pumasok si Spencer sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto. Asawa ko, andito na ako. Click. Umalangaw-ngaw ang malamig na tunog ng isang baril na nilagyan ng bala. Isang matangkad, maganda, at maikling buhok na babae ang nakatayo sa harap niya, nakataas ang pistola, diretso sa kanyang noo. Subukan mong tawagin akong asawa ulit. Napasinghap si Spencer. Shirley, pwede bang huwag laging may baril kapag nag-uusap tayo? Cover lang naman to.
Alam mo naman, nagpapanggap tayong mag-asawa. Walang ibang tao rito, malamig na sagot niya habang ibinabalik ang baril sa baywang. Hindi kailangang magpanggap. Bahagyang napabuntong hininga si Spencer. Ang tapang. Ano yun? Biglang lingon ni Shirley, nanlalamig ang mga mata. Wala. Wala talaga. Mabilis niyang sagot sabay lapag ng dalang pagkain sa mesa. May dala akong ulam. Nilagang isda. Gawa ni Marquez. May tinapay pa ba tayo? Tahimik na kinuha ni Shirley ang nakabalot na tinapay mula sa refrigerator. Natapos mo na ba ang lahat? Tanong niya. Kompleto, sagot ni Spencer habang naghuhugas ng kamay. Halos ibigay na ni Daniel Edwards ang posisyon sa The Lexington Hotel. Pero bigla siyang nagbago ng isip. Hindi ka panipaniwala. Napasinggal si Shirley. Ang tatanda nyo na, hindi pa rin kayo marunong bumasa ng galaw. Malamang may kasunduan na yan. Pinanalo si Marquez para may mas malaking plano. Umiling si Spencer. Wala akong nakitang ganon. Ngunit sa loob-loob ni Shirley, isang 17 anyos na lalaki laban sa 5-star hotel. Imposible. Kung hindi planado, paano siya mananalo? Tiningnan niya si Spencer, may bahid ng pagkadismaya. Inilabas ni Spencer ang isda sa malaking mangkok. Kahit nayugyug sa biyahe, umaapaw pa rin ang aroma. Makapal ang mantika sa ibabaw, mapulang sili, pamintang Sichuan, at sa ilalim nito'y nakahimlay ang mapuputing laman ng isda. Marunong ba talagang magluto yan? Puna ni Shirley. Ang daming mantika. Ang daming sili. Para bang gusto niyang sunugin ang dila ng kakain. Hindi na sumagot si Spencer. Kumuha siya ng isang piraso at isinubo. At sa mismong sandaling dumikit sa kanyang dila ang laman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Shirley, tikman mo. Iritadong kumuha si Shirley ng isang piraso. Isinubo. Ngunit bago pa niya mailabas ang pangungutya. Napatigil siya. Ang isda, karaniwang damong ilog lang sana, ay naging malambot, makinis, halos matunaw sa bibig. Ang mantika, hindi nakakaumay. Ang anghang, hindi nanunuyo. Ang paminta, hindi mapait. Walang lansa. Purong linamnam. Napatingin siyang muli sa mangkok. Kanina'y nakakadiri ang dami ng mantika. Ngayon, parang alon ng apoy na nakakaakit. Kumuha siya ulit. Ngayon may kasamang sili. Isinawsaw sa tinapay. Unti-unting lumambot ang malamig niyang mukha. Isang ngiti, mahina ngunit totoo, ang sumilay sa kanyang mga labi. Natulala si Spencer. Sa 4 o 5 taon nilang magkakilala, ngayon lang niya nakita ang ganong ngiti. Ngunit biglang natauhan si Shirley. May konting galing pala si Marquez. Konti. Bulong ni Spencer sa isip. Pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha. Mapanganib ang operasyon. Sasama tayo bilang kitchen staff. Kapag may nangyari, siguraduhin nating si Marquez ang mauunang maprotektahan. Tumango si Shirley. Hindi mo na kailangang sabihin. Nakaayos na ang mga tao ko. Samantala, hindi balak ni Marquez na isama sa panganib sina Edwin Harper at Sophie Bridgeton. Ngunit pagbalik niya sa hotel, agad siyang nalunod sa trabaho. Pagdating ng hapon, commandant si Sophie. May bago siyang damit. Master, para sa cruise carnival. Napailing si Marquez. Kusina lang naman ang pupuntahan nila. Si Edwin naman ay tinangay ni Cyril Clark kung saan, walang paalam. Pagsapit ng gabi, kababalik lang nina Cassandra Royce at Jenny Clark mula sa North Bridge House. Masiglang lumapit si Cassandra kay Marquez. Marquez, may magandang balita ako. May tickets kami sa cruise carnival sa Camden. Pwede tayong lahat sumama. Nanlaki ang mga mata ni Sophie. Ngunit ang ekspresyon ni Marquez. Hindi tuwa. Kundi isang aninong nagbabadya. Isa itong operasyon. Isang panganib. At ngayon, mas maraming taong masasangkot. Nang marinig kay Cassandra Royce ang mungkahi, bahagyang natigilan si Marquez Ashford. Parang saka lamang niya naalala, oo nga pala, sa isang engranding cruise ship carnival na dinadaluhan ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao, imposibleng hindi imbatado ang isang tulad ni Isaac Royce. Samantala, kararating lamang ni Sophie Bridgeton sa hotel nang marinig ang usapan. Biglang kumislap ang kanyang mga mata. Kasi, may ticket ka. Halos mapasigaw siya sa tuwa. Ilang araw na akong naghahanap ng paraan para makakuha pero wala talaga. Pero okay na, sobrang galing ni Master. Dahil banquet chef siya, makakasakay tayo kahit wala tayong ticket. Banquet chef. Nagtatakang tanong ni Cassandra.
Halos hindi mapigilan ni Sophie ang pagmamalaki habang ikinukwento ang nangyari, kung paanong muntik nang mapunta ang kontrata sa The Lexington Hotel, kung paanong handa nang magpabor ang may-ari, hanggang sa matikman nila ang mga putahe ni Marquez. Sa isang iglap, nabaligtad ang sitwasyon. Kung ipinilit pa raw ang paboritismo, baka nagalsa ang buong staff. Napanganga si Cassandra. Unti-unting napuno ng paghanga ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Marquez. Marquez, ang galing mo talaga. Gusto kong matikman ang mga lulutuin mo sa banquet. Ngunit sa halip ng umiti, tahimik na naupo si Marquez. May biglang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya inasahan na gagamitin ni Cassandra ang koneksyon ng kanyang ama para makasakay. Alam niyang may nakaambang panganib sa cruise na iyon, isang panganib na hindi maaaring isiwalat. Hindi niya kayang ilagay sa alanganin ang mga taong mahalaga sa kanya. Bahagya siyang naglinis ng lalamunan. Kasi, Sophie, hindi kayo dapat pumunta sa cruise carnival. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Ano? Agad na tumutol si Sophie. Master, anong ibig mong sabihin? Wala naman, basta mas mabuti kung hindi kayo pupunta, pilit niyang pinanatiling kalmado ang tono. May posibilidad na may mangyaring hindi maganda. Imposible. Single ni Sophie. Taon-taon ginaganap ang carnival na yon. Anong masama ang mangyayari? Hindi ako papayag. Napilitan si Marquez maging mahigpit. Sophie. Lumalim ang kanyang tinig. Gusto mo pa bang maging apprentice ko? Parang nabingi si Sophie sa narinig. Kumurap siya, halatang nasaktan. Saglit na natahimik, sa kamarahang kinuha ang mga damit na binili niya para sa carnival. Mabigat ang bawat hakbang paakyat ng hagdan, parang bawat yapak ay may kasamang hinanakit. Napabuntong hininga si Marquez. Paglingon niya kay Cassandra, nakita niyang puno ng pagtataka ang mga mata nito. Mas lamambot ang kanyang tinig. Kasi, nag-aalala lang ako. Hindi ko maipaliwanag ang lahat ngayon. Pero mas mabuti kung makikinig ka sa akin. Kung gusto mong tikman ang mga putahe, iluluto ko ang lahat para sa'yo pagkatapos ng carnival. Pangako. Oh, mahina ang tugon ni Cassandra. Bahagyang bumaba ang kanyang ulo. Ito ang unang pagkakataon na hindi sila magkasundo. Sa buong hapunan, mabigat ang hangin sa pagitan nila. Kahit si Jenny, na tahimik lang, ay hindi maitago ang pagkagulat. Kanina lamang, excited pa sila sa banquet, ngayon, tila may pader na namamagitan. Habang pinagmamasdan ni Marquez ang pag-alis ni Cassandra, kumirot ang kanyang dibdib. Sa isang relasyon pala, kahit gaano pa kadal isay, darating ang mga sandaling hindi sapat ang pagmamahal para maipaliwanag ang katotohanan. May mga lihim na kailangang itago, kahit masaktan ang isa't isa. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Para sa kaligtasan ninyo, bulong niya sa sarili. Sa bahay ng mga Royce. Buong biyahe pa uwi, hindi mapigilan ni Cassandra ang mag-isip. May nagawa ba siyang mali? Pagpasok niya sa sala, nakita niya si Caroline Portman na walang ganang nanonood ng TV. Mas maayos na ang kalusugan nito ngayon, ngunit mas naging mausisa ito pagdating sa relasyon nila ni Marquez. Kasi, dito ka nga, tawag nito. Mom, wala po akong energy makipagkwentuhan. Hindi kita kakausapin. Nakikita ko yung dala mong pagkain ni Marquez, bigay mo nga rito. Sure ka bang ikaw talaga nanay ko? Sa kabila ng lungkot, napangiti si Cassandra. Habang dahan-daang ngumunguya si Caroline ng egg tart, napansin niya ang lungkot sa mukha ng anak. May problema ba kayo ni Marquez? Hindi na napigilan ni Cassandra. Ikinwento niya ang lahat. Pagkatapos makinig, ngumiti si Caroline na parang expert ka. Akala ko kung ano na. Insecure lang yun. Insecure. Nagulat si Cassandra. Oo naman. Ikaw ay guest sa cruise, siya chef lang doon. Siyempre may tama yun sa pride ng lalaki. Hindi niya gustong makita mong mas mataas ang status mo kaysa sa kanya. Unti-unting nagliwanag ang mukha ni Cassandra. Ganun ba? Simple lang ang solusyon, dagdag pa ni Caroline na parang may PhD sa romance dahil sa 10 taon ng panunood ng family drama. Sumakay ka ng palihim. Surprise mo siya. Kapag nandoon ka na, hindi ka naman niya maitataboy. Mas lalo pa kayong magiging close. Napaisip si Cassandra. Parang may punto nga. Isasama ko sina Sophie, Jenny, at Sai, bulong niya, unti-unting bumabalik ang sigla sa kanyang mga mata. Pero, magagalit kaya si Marquez? Hindi, kampanteng sagot ng ina. Kapag mahal ka ng lalaki, hindi niya kayang magalit ng matagal. Ngumiti si Cassandra. Desidido na siya. Habang inaabot ni Caroline ang huling egg tart, mabilis itong inagaw ni Cassandra.
Mom! Akin na to. Isa na lang. No way. Nagtawanan silang mag-ina, tila ba walang anumang panganib na naghihintay sa dagat. Ngunit hindi alam ni Cassandra. Ang cruise na iyon ay hindi basta kasiyahan. At ang desisyon niyang suwayin si Marcus ay magdadala sa kanila sa isang unos na hindi kayang pigilan ng kahit sino. At balang araw, mauunawaan niya na ang payo ng isang ina na umibig mula edad 16 at lumaki sa panonood ng teleserye ay hindi sapat laban sa tunay na panganib ng mundo.